Hello, magandang umaga. Kamusta kayong lahat? Ang inyong pong lingkod ay si Sir June Bangko at ang aking tinuturong asignatura ay Pilipino. Sige, pakilala rin ako. Ako naman si Sir Dex. Ang inyong guro naman sa CL at welcome sa inyong lahat sa kauna-unahan sa taong ito ng episode natin na Care Cafe. Meron pa tayong isang kasama at siya magpapakilala ngayon. Hello, magandang hapon, umaga o gabi sa inyong lahat. Ito po ay si Sir Louie Halgado. Ako po ay nagtuturo ng Christian Living sa grade 9 at ganun din po ng filosofiya at saka per dev naman po sa ating senior high school. Excited po kami sa episode na ito. Yes, lahat kami excited na maibahagi sa inyo ang aming kaalaman kaugnay sa paksang ating tatalakayin sa unang episode ng ating Care Cafe. Sir Louie, ano nga bang tema natin sa episode na to? Ang ating faith episode ay may temang Walking Together in a Path of Faith. Okay, whether your goal is to deepen your understanding or reflect on faith and personal growth, this is the perfect space to nurture both mind and spirit. So, paano? Tara na ba? Sige, magsimula na tayo. Okay, let's go! Alright. Alright. Okay, sige, ako muna, Sir Dex and Sir Louie, para sa unang katanungan ay ito ang ating magiging focus. What is faith for you? What is faith? Sir Louie? Ang faith. Ang faith sa wikang Tagalog ay pananampalataya. So ito ay yung ating paniniwala. Hindi lamang sa ating sarili, hindi lamang doon sa mga taong pinagkakatiwalaan natin, subalit higit sa lahat ay yung ating paniniwala, tinatawag nating pananampalataya sa Diyos. At pagka sinabi nating faith o pananampalataya, hindi ito yung basta naniniwala ka lamang, o nagdadasal ka lamang lagi, ikaw ay relihiyoso. Sapagkat ang pananampalataya, ang faith, ito ay sinasamahan ng gawa. Ika nga ni St. James, faith without works is dead. Kaya ito ay sinasamahan niya ng magandang pag-uugali, mabuting pakikitungo sa kapwa, at kasama na rin dito yung paglilingkod sa mga taong nangangailangan. Okay, so napakaganda na naging paliwanag ni Sir Louie. Siyempre, CL teacher siya, no? Sa panahon naman ng isang Sir June Bangko, ng isang guro sa Pilipino, pag sinabi nating faith, katulad ng sinabi ni Sir Louie, ito ay masasabi nating paniniwala. Maaring naniniwala ka sa isang bagay sapagkat ito ay iyong nahawakan, ito ay iyong nakikita, ito ay iyong nararamdaman. Halimbawa na lang, naniniwala ka sa cellphone dahil nakikita mo, nahawakan mo na kailangan natin ito, lalo na ngayon sa panahon natin na talagang umikot ang ating mundo sa teknolohiya. Maaring naniniwala ka, faith, naniniwala ka sa tao, sa iyong magulang, dahil ang iyong mga magulang ang siyang nagiging gabay mo sa iyong paglaki. Maaring naniniwala ka sa iyong guro sapagkat nakikita mo siya, nagkakaroon kayo ng encounter, narinig mo yung mga aral, mga payo na ibinibigay ng iyong guro. Okay? At marami ka mga bagay at taong pinaniniwalaan. Pero para sa akin, mabukod doon sa aking binanggit, para sa akin yung faith, kung naniniwala ka sa nakikita mo, pag sinabi natin faith, mas maniwala ka sa bagay na hindi mo nakikita, pero pinaniniwalaan mo. Halimbawa, katulad ng hangin. Ang hangin ay hindi natin nakikita, pero naniniwala tayo. Lalo na, pag ang pinag-uusapan ay ang presensya ng Panginoon sa ating buhay. Naniniwala tayo, sumasampalataya tayo, pero hindi natin sila nakikita. Pero sila ay nandyan lang at ating nararamdaman at sila ay kasama natin sa lahat ng oras ng ating buhay mula magsilang hanggang sa ating kamatayan. Okay, kaya kung pag-uusapan ay faith, yun ang aking paniniwala, Mas naniniwala ako sa mga bagay na hindi ko nakikita pero alam ko na nag-i-exist. Sir Dex? Actually, napakaganda nung inyong pananaw sa pananampalataya. Kasi mayroon tayong parang isang pananaw, isang conception ng faith na pag sinasabi na faith, which is, of course, that is not the definition of faith. Ang pag sinasabi ng faith, parang
sige, maniwala ka na lang, tumataya ka sa isang bagay na parang walang ebidensya. Sige, maniwala ka na sa isang bagay kahit ito ay basta-basta na lang. Okay, parang gano'n, walang ebidensya. So, ang ganda ng definition nyo kasi yung ganong pananaw ay hindi actually yung faith. That is not faith. Faith is always coupled with evidence. Yun nga sinasabi nyo. Faith is, sabi ng isang philosopher, ang faith daw ay isang gawain ng will, ng intelligence, ng ating intellect to accept something is true. Katulad ng sinabi niyo, sir. To accept something is true. Di sa mga bagay na nabangin nyo, I believe in this cellphone. I believe it is true because I sense it. I perceive it. So, naniniwala ako dahil may ebidensya. Dahil it can be proved. Either by senses, nakikita ko, may mga bagay naman natin na hindi nakikita, pero we can say that it is also sensed through reason. It can be proved through reason that there is something that it is true. So, faith is to believe in something or to accept that something is true. That is reasonable. May ebidensya lagi tayo. May lagi tayong proof na yun ay isang bagay na yun ay totoo, kaya tayo naniniwala. Either nasa sense or either ito ay napapatunayan through reason that it is something true, totoo. Pero pagdating sa Diyos, hindi natin nakikita ang Diyos, hindi natin nasa-sense ang Diyos. Paano yon tayo maniniwala? How can we prove? Meron sir kami sa philosophy na yung laging sinasabi, faith is always coupled with reason. Faith and reason, fides et ratio. Our faith is reasonable. Hindi tayo, maniwala na lang tayo sa Diyos. That is something na parang basta maniwala ka na lang. Hindi, ang ating pananampalataya is always reasonable. Fides et ratio. We can prove it, not in its fullest sense na maunawaan natin lahat tungkol sa Diyos. Kasi bagaman ang Diyos ay may isang karakteristik ang Diyos, simple, yet it is infinite. So we cannot really comprehend everything about God. Pero hindi ibig sabihin, our faith on God cannot be reasoned out. It is always something that is reasonable. So yun yung isang maganda dito ipinasok ni Sergio na definition ng pananampalataya. Something that we can know, accept that it is true. And we can prove it through evidence, sense, through reason. In the sense of God, it is true faith itself. Yun yung nagiging reason natin. Yung iyong pananampalataya, pagtitiwala, sabi ni Sir Louis, to something that is not seen, to something that is not sensed, to something that is incomprehensible. Pero reasonable. Bakit magiging reasonable? Yun ngang mga bagay na material things na pinaniniwalaan natin. That is that we can doubt. That is pwede natin sabihin na that is not perfect. How much more yung tungkol sa Diyos which is perfect na we cannot believe, we cannot trust, we cannot have faith. Yun ang sa akin. Okay. Matapos natin pag-usapan kung ano yung ating mga pakahulugan sa salitang pananampalataya na napakayaman ng ating sharing. Dumako naman tayo sa katatapos lang to na event na sponsored ng CL Department. Maganda yan. Nakaraang buwan lamang yan. Siguro magandang i-connecta yung ating pag-uusap sa faith tungkol dito sa ating celebration na sinagawa, yung Marian Month celebration last October. Tama. Paano ba ito paano makikita yung definition natin ng faith in this event, yung paggunita natin ng Marian Month?
Siguro magandang tanong yung, what does the Blessed Virgin means to you and in connection to what faith is? Okay. Sige, una muna ako. Sige. Sagutin mo muna, what does the Blessed Virgin Mary mean to you? Actually, napakalaki ng kahulugan sa buhay ko na pag pinag-usapan natin ay ang ating mahal na Birheng Maria, no? Samantalahin ko na rin yung pagkakataon para ibahagi ko yung isang kwento. 47 years ago, merong isang ina na nagsilang, no, sa hindi inaasahang pagkakataon. Yung batang isinilang niya ay very weak dahil maliit lamang, halos 4 pounds lang yung bata. Kasya nga siya sa 57. 47 years ago. 57 years ago pala yan. Tapos, itong batang to, nung hindi siya mailabas sa ospital, sa Mary Johnston Hospital sa Tondo, at kailangan niya ilagay sa incubator para matiyak na yung bata ay mabubuhay. Ngayon, dahil yung ina ng batang ito ay religyosa sa Sagrado Sang Katoliko, nangako siya na mabuhay lamang itong batang ito, ay taon-taon ko siyang dadalhin sa Manila Cathedral kay Virgin Mary para masustain yung kanyang buhay. At nangyari naman yun. Mula sa unang taon pa lang ng batang ito hanggang sa 57 taon, wala siyang palya. Na pumupunta taon-taon sa Manila Cathedral para doon ay manampalataya at magpasalamat. Una, kasama niya yung nanay at tatay niya. Pero dumating yung pagkakataon na nawala na yung kanyang nanay at tatay, kaya tanging itong tao na lamang ito ang nagpatuloy doon sa sinumpaan ng kanyang ina na tuwing kaarawan niya ay pupunta sa Manila Cathedral para magpasalamat. At maraming pagkakataon sa buhay niya na pwede siyang lumabas ng bansa, ng ibang bayan. Lalo na ngayon, yung kapatid ng taong ito ay lagi siyang inimbitahan sa Estados Unidos sapagkat nandoon yung kanyang kapatid. Sinasabi niya, wala ka namang ginagawa na dyan, kuya, ba't hindi ka na lang pumunta rito para mag-relax at maging magsaya na lamang sa natitirang taon ng iyong buhay. Pero hindi binibigyan ng pansin ng taong ito yung mga damang dahil nga nakatuon siya doon sa pangako ng kanyang buhay na taon-taon ay kailangan niya magpunta sa Manila Cathedral para tuparin yung pangako ng kanyang ina. Okay? So nabuhay itong taong ito na talaga namang nakapokus siya sa pananampalataya sa ating mahal na Birheng Maria. At tinatanaw niyang ang kanyang buhay ay utang niya sa ating mahal na Birheng Maria. At ang taong ito ay walang iba kundi ako, si Sir John Bangko. Okay? So, yun ang istorya ko sa aking buhay. Kaya kung ang pag-uusapan ay what does the Blessed Virgin Mary mean to you? My life, buhay ko, ang mahal na Birheng Maria. Dahil kung wala sa kanya, palagay ko, wala rin ako sa mundong ito, wala rin ako sa kinatatayuan ko ngayon. Hindi nyo maririnig ang boses ko sa mga sandaling ito sa ating podcast na ginagawa. Kung hindi niya binigyan at dinugtungan ang aking buhay. Kaya napakalaki at napaka-meaningful pag-uusapan ay ang ating Blessed Virgin Mary pagdating sa aking buhay. Ngayon ko lang narinig yung kwento ni Sir John. Napakaganda. Makapagdamdamin. Very personal. Naibahagi ko na yun sa aking grade 8 nito lang din taon. Taon na to. Maaring si Peng at saka si Gwyneth na lang din narinig yung kwento ko na yan. Okay? Pero it was my first time to So talagang very personal. Very personal yung ating karanasan ng pananampalataya. Very personal yung ating karanasan. Lalo tigit kay Mama Mary. Si Sir Louie, pakinggan naman natin ang masasabi mo dito sa ating naging celebration ng Marian Month and what does the Blessed Virgin Mary mean to you? Kagaya ng kay Sir John, napaka makahulugan din sa akin si Mama Mary, ang ating mahal na ina. Ako ay galing sa isang simpleng pamilya. Kami lumaki sa probinsya. Alam niyo naman, pagka-probinsya, ito yung kayo mga magkakapitbahay, di kayo ka rin ng mga magkakamag-anak. Sa Batangas Sa Batangas ito. Kayo mga magpipinsan.
At tuwing hapon, pagkakatapos ng klase, hindi kami naglalaro-laro ng mga habu-habulan, yan, ng mga tagu-taguan na ganyan. No? Pero hindi ito nagmimintis na every 6 o'clock ng hapon, tatawagin na kami ng aming mga lola. At kami ay sabay-sabay na paluluhurin sa altar na sa amin sa Batangas, yung mga altar sa bahay, kung tawagin namin yung rito. Isang kwarto yun, no? Isang kwarto. Alas 6 Oh, alas 6. Angelus. Pero sa halip na Angelus lamang, Rosary. kami ay paluluhurin doon. Kami magdadasal ng rosaryo. Kami ang tutugon Yes. habang ang aming lola ay nagdadasal ng rosaryo. At laging sinasabi sa amin ng aming lola, hindi sa lahat ng pagkakataon ay kita namin kayo, mga magulang ninyo. No? Pero ang mahal na ina, kahit saan at kahit anong pagkakataon ay naririyan para kayo ay gabayan. At siguro kaya sa murang edad na 12, ako ay tinawag sa buhay pagpapari. Kaya naisipan ko na pumasok ng seminaryo dahil sa mga ganitong practices ng aming pamilya. At yun nga, yung devotion sa mahal na ina hanggang sa ako yung nag-high school, ako yung nag-college din sa seminaryo, ito ay dala-dala ko. At hanggang ako nakagraduate at ako nag-decision na ang buhay pagpapari ay hindi para sa akin, ay hindi nawala sa akin yung pagdedebosyon sa mahal na ina. From time to time, though hindi na nga lamang araw-araw sapagkat minsan ay busy ka rin, marami ka rin ginagawa. Pero I really find time para makapagdasal ng Santo Rosario. Lalong-lalo na, halimbawa, meron akong mabigat na problema. Ang una ko talagang nilalapitan ay ang mahal na ina. Talagang kinakausap ko siya na ito po ang aming sitwasyon, ito ang aking problema. Kayo po sa mahabang panahon ay itinuring na aking ina at wala akong ibang pwedeng pagsubungan kundi kayo. At sa mga ganitong sitwasyon, ewan ko, pero bukod sa gumagaan yung loob ko, parang, alam mo yun, parang nasosolve yung problema ko for some reasons. Yes. Every time nalalapit ako sa mahal na ina. Kaya talagang special ang aking devotion sa mahal na ina. Maraming salamat, Sir Louie. Pag binabalikan natin yung mga kwento natin, dami nating naalala. Naalala ko rin yung kabataan. Hindi ko alam kung very common yan. Sir, dyan sa inyo ganun din. Oo. I also experienced that. Yung kami alas 6, sa kwarto. Meron kaming image actually ng doon sa altar namin. Ang image namin ay Sacred Heart of Jesus na may bulaklak ng everlasting. Yung bilog na bulaklak. Everlasting siya kasi hindi na yung pinagtan. Yung bulaklak na yun. Everlasting. Everlasting na kasabi doon. Very memorable sa akin yun. At saka naalala ko yung one time na parang nagkulitan kami ng kapatid ko na napagalitan kami habang kami nagdadasal ng rosaryo. Siguro may kakulitan na talaga akong tagday ng malit pa. I also experienced that. Okay, to answer this question, yung kahulugan ni Mama Mary sa aking buhay, kay Sir June, napakaganda ng karanasan ni Sir June since birth. Yun yung connection. Ang lalim ng kaugnayan sa Mahal na Birhen. Ang pag-aalay sa inyo ng sarili niyo sa Mahal na Birhen. Kay Sir Louie nung kabataan niya na binuksan yung kaisipan natin sa pagmamahal sa Mahal na Birhen. Ako naman, dito ko nakikita yung kaugnayan ko kay Maria. Ako ay ipinanganak sa araw ng kapiyastahan ng Mahal na Birhen, ng Mahal na Birhen ng Lourdes, February 11. Ako ay ipinanganak sa bayan na ang bayan namin ay ang patrona ay ang Mahal na Birhen ng Immaculada Conception. Una ko talagang parang pagyakap sa pananampalataya nung pumasok ako ng seminaryo. Yung seminaryong pinasuhan ko at nagsimula ng paghuhubog ko, malalimang paghuhubog tungkol sa Diyos, ay nakatalaga sa isa pa ring title ni Mama Mary, yung Our Lady of Mount Carmel. So, kung titingnan ko, hindi ko maihiwalay sa aking identity yung
kong mahal na Birhen. In any way, it is part of kung sino ako. Bilang si Sir Dex. Hindi ko na maialis yung na ako'y pinanganak doon sa kaarawan ng kanyang kapistahan. Sa bayan na sa patron na sa kanyang pangalan. At saka yung seminaryong pinanggalingan ko. Bahagi ng aking pagkatao. At dahil dito ay ayun, bukod doon sa nung maliit kami ay binubuksan namin kaisipan sa mga devotion sa mahal na Birhen, katulad ng pag-rosaryo, natutunan ko sa aking paglilingkod sa simbahan o sa Kristan pa, sa loob ng seminaryo, hindi nawawala yun sa amin. Buhay namin ni Sir Louie, araw-araw kami nagdadasal ng rosaryo. Kung hindi man sama-sama, meron kaming personal prayer, praying of the Holy Rosary. Paboritong Sir Louie, naalala mo yung nakasutana tayo, lalakan tayo na nagdadasal rosary papunta doon sa gate ng St. Alfonso. Tapos may paparang jeep, akala may sasakyan ka. Nagdadasal naman na. Hindi pwedeng istorbohin ang rosaryo. Ay, so yun, at naging bahagi. Pero aminin ko, yung devotion ko na yun ay nawala. Dahil sa mga iba't ibang kaabalahan. Nawala sa akin. Nawala ako sa komunidad. Yung pagkawala ko sa komunidad, hindi ko na ipagpatuloy yung devotion na yun. Pero ako nagpapasalamat dahil sa pandemic. Merong isang grupo na nagpanumbalik ng aking pagmamahal sa pagdarasal ng Santo Rosario. Yun yung grupo nung pinagmulan kong seminaryo na mayroon silang napaka-aktibong samahan. Na every 9 o'clock, anywhere in the part of the world, we gather together through Zoom to pray the Rosary. Yun. At pinagpapatuloy ko ngayon. Pinanumbalik ko rin yung aking pagtatalaga ng aking sarili bilang anak ng Carmelo, ng Our Lady of Mount Carmel. Sa pagsusuot ko ng isa pang Marian devotion, aside from the Holy Rosary, ay itong scapular na may assurance to na napakaganda. Kaligtasan sa bawat isa. Na yun, sinuot ko muli. So yun. At tulad ng karanasan nila, ramdam ko rin sa aking buhay yung paggabay ng mahal na ina. Ramdam ko rin sa mga pagsubok na dumaraan sa buhay. Alam ko, kasi kung titingnan ko yung aking sariling kakayahan na mapagtagumpayan yung mga pagsubok na yun, hindi ko kaya. Alam kong ako'y ginagabayan ng mahal na ina. Tulad ng paggabay kila Sir Louie at saka kay Sir Jun. Mga ano na yun. Yun, no? Kanina habang bibigay ng papaliwanag o nagbabahagi ng karanasan Sir Dex at si Sir Louie kaugnay ng what does the Blessed Virgin Mary mean to you, hindi ko maiwasang kilabutan. No? Kasi pag talagang pinag-uusapan natin, dahil nga pakiramdam talagang ang Holy Spirit ay nasa baba natin. Kasama natin siya ngayon, namamagitan siya sa mga usapan na ginagawa natin ngayon. Okay, so ituloy na lang muna natin. Ang susunod na katanungan dito ay, what is Marian devotion and why is it important? Ako na munang sasagot. Marian devotion, actually, nung magsimula rin yung pandemic, doon ako talaga medyo natutok sa aking pananampalataya kay Virgin Maria, bukod doon sa sinasabi kong kwento kanina, mas napalalim ko pa. Dahil ng pandemic, nasa loob lang tayo ng bahay lahat. Pag gising mo, hindi mo alam gagawin mo. Pag tulog mo, hindi mo alam gagawin mo. Hindi mo alam paano ubusin ang 24 oras sa isang araw. So naisipan ko, bakit hindi ako mag-focus sa isang mas makabuluhang gawain? Kaya nung magsimula ng pandemic, hanggang sa mga sandaling ito, ay araw-araw akong nananalangin ng Santo Rosario. Pag-gising ko, wala akong ibang ginagawa. Bago ako gumawa ng kahit anong bagay, ay sinisiguro ko na matatapos ko ang pananalangin ng isang buong Santo Rosario. Sapagkat naniniwala ako, no, na yun ang bagay na mas magiging makabuluhan bago ko unahin ng iba pang bagay
na dapat gawin sa kabuuan ng isang araw. Sa katunayan, lagi akong katulad Sir Jet, katulad Sir Louie, lagi kami may dalang rosaryo. Ngayon, meron kami dalang rosaryo dito sa pocket namin. Talagang hindi nawawali sa akin ito. Kahit matutulog ako sa gabi, ito inasaalan ng aking unan. Sapagkat naniniwala ako na iyon ay isa sa mga gawin na kung saan ay magpapalalim ng aking debosyon at magpapalawak ng aking paniniwala kaya sa ating mahal na Birheng Maria. At pag pinag-usapan ng debosyon, kanya-kanya pa rin naman kami ng gawin. So yun ang nangyari sa akin. Kaya sa mga sandaling ito, pag pinag-usapan natin yung debosyon, talagang inuukol ko ang unang oras ng aking araw sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sir Lee. Ayun, salamat Sir Jun. Ito naman ang akin. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng pagdarasal ng Rosario, bumalik tayo sa panahon ng Middle Ages, kung saan ang simbahan ay napakalaki ng sakop sa Europa, yung tinatawag nating Kristendom, kung saan napakalaki ng impluensya ng simbahan. No? Subalit itong napakalaking nasasakupan ng simbahan ay nag-threaten ng mga mananakop ng mga Muslim. At itong mga Muslim, kahit naman sa panahon ito, ito ay bihasa sa larangan ng war or ng digmaan. Talagang matatapang sila at handa silang makapagpatayan para sa kanilang ipinaglalaban. Nung panahon yon, ang Santo Papa, ang sinabi niya sa mga mandirigmang mga Kristiyano ay wala tayong kakayahan o skills na kagaya ng mga Muslim. Subalit meron tayong isang sandata na kahit anong mangyari ay hindi kayang talunin ng mga Muslim. At ito ay walang iba kundi ang Santo Rosario. At yun nga, no, ang ginawa ng lahat ng mga mandirigma ng simbahan ay tangan-tangan nila. At dinarasan nila ang Santo Rosario bago sila sumabak sa digmaan upang maipagtanggol ang buong Kristendom, no? At ang lahat ng nasasakupan ng Kristiyano. At yun nga, naipanalo nila yung kung nung panahon yun ay tinatawag nating Holy War, no? Hindi sila basta nasakop, no? At nandaig ng mga mananakop ng mga Muslim, no? Sa panahon ito, no? Wala na naman tayo sa panahon na yon na kinakailangan nating makipagdigmaan o mag-engage tayo sa tinatawag nating Holy War para may pagtanggol ang ating pananampalataya. So bali tayo sa panahon ito ay nahaharap sa ibang klaseng digmaan. Yes. Iba na yung mga kalaban natin ngayon. Actually, hindi na mga Muslim, at hindi na mga mananakop, at hindi na yung mga taong papatay sa atin. Ang mga kalaban natin ngayon, hindi yung mga makabagong kaisipan na hindi tumutugma sa ating moralidad bilang mga Kristiyano. If I may call this, parang marami sa atin ngayon ang kung hindi mang ini-endorso ay pumapayag sa tinatawag nating culture of death. Di ba? Pagkasama natin culture of death, dito yung mga practices like extrajudicial killings, mga abortion na ganyan, at pagpayag sa death penalty. At ang mas nakakalungkot dito ay maraming mga kabataan ang sang-ayon sa ganitong mga kaisipan. Pagka siguro kahit dito sa atin sa Zubel, tanungin mo mga bata, sino sa inyo ang sumasang-ayon sa abortion? Naku, magtataasan ng kamay. Sino hindi? Siguro mga isa, dalawa, tatlo lamang hindi. At yung nakakalungkot, na ang mga kabataan ngayon ay hindi na nakikita yung kahalagahan ng buhay. Siguro dahil na rin nga sa kung ano-anong mga nai-endorso sa kanilang iba't ibang kaisipan sa social media. Yes. Na itong mga turo ng simbahan ay naisasantabi na lamang. Okay? Ito yung mga nakikita kong mga modern na kalaban natin, na
kumbaga, kung kinakailangan nating bumangon para makapagdigma, ay bumangon tayo at labanan natin itong mga ganitong kaisipan. Ano? At kagaya noong ginawa ng Santo Papa noong unang panahon na sinabi niya doon sa mga mandirigma niyang Kristiyano na ito ang special na sandata na gagamitin natin at kapag dala-dala natin ito, hindi tayo matatalo. Ano? At kahit sa panahon ito, yun pa rin. Walang iba kundi ang Santo Rosario. Ano? Yung gabay ng Mahal na Ina. Di ba? Sapagkat ang Mahal na Ina, siya yung perfect model Yes. ng kabanalan, ng pagpapahalaga sa buhay, ng humility, Yes. di ba? ng kung ano na unang-una nung siya ay sinabihan nitong ni Angel Gabriel na ikaw ay magiging ina. Nung panahong yun, di ba? Kapag ka ikaw ay nagbuntis, na ikaw ay wala namang asawa, aba, malaking malaking disgrasya yan. As in, malaking kaso yan. Ang gagawin sa iyo ay ikaw ay kakalad ka rin sa plaza at pagkatapos ikaw ay pagbababatuhin sapagkat ikaw ay disgrasyada. Yes. Diba? Subalit naroon yung tapang. Ano? Hindi lamang tapang, kundi yung pananampalataya na yung pinag-uusapan natin kanina na kahit anong mangyari, kahit pamaharap ko sa ganito, I'm going to be the mother of God, so kaya kong harapin ito. Yes. Diba? Yung ganong humility, yung ganong tapang, yung ganong pananampalataya, ano, ang dapat is ma-inculcate sa kaisipan ng ating mga kabataan. Yes. At ito ay mangyayari kung meron tayong devotion sa Kanya. At ang pinakamagandang pwede natin gawin na devotion ay walang iba kundi ang pagdarasal ng Santo Rosario. Naalala ko kanina nung kinikwento mo, Sir Louie, kaya may hinahanap ako dito. Na mayroong isang, if I'm not mistaken, I don't know if this happened, yung history na kinikwento mo, during the time of the king, whose name is Louis. King Louis? Ng Kaya France. hinahanap ko. Tapos may isa pang Louis, who truly is also an advocate of Holy Rosary devotion. Louis de Montfort. At pangatlo sa pang Louis, si Louis Holgado. Kaya hinahanap ko. It happened during the time of this personality whose name is Louis. Maraming salamat, Sir Louis. Ako naman, devotion, Marian devotion, yung talagang parang kapag sinabing Marian devotion, yung pagmamahal mo, natatanging pagmamahal mo sa pagdarasal ng ganitong uri ng panalangin tungkol sa mahal na Birhen. Actually, may tatlo tayong sikat dito sa Pilipinas. Inanalangin sa Klolo, Perpetual Help. Lagi pinupuntahan yan every Wednesday sa Baclaran. Yung mga tao, very devoted, naglalaan ng oras, yung sabihin ng devotion. Halaan sila ng oras doon, nagdadasal sila. Dala-dala yung kanilang mga hangarin, yung mga pangarap nila, yung kanilang mga hinaing. Okay? Na umaasa sila na sa tulong ng mahal na Birhen, sa pamamagitan ng debosyon na yon, inanalagi sa Klolo, matutulungan sila. Isa pang sikat na sikat ay, bukod sa, of course, number one, yung Holy Rosary. Isa pa na ako'y very close ay yun na nga, yung Mount Carmel, itong scapular, yung tatlo na yun. Ang aking madalas, yung sa seminaryo, dahil naka-schedule kami na every Wednesday, may nobinaryo talaga, nobina to Our Lady of Mount Carmel na nagbabaan to Our Lady of Perpetual Help na ikaw ay naka-assign na mag-share sometimes. So nagagawa namin yun. Pero ngayon, talagang malapit sa puso ko na devotion kay Maria, yung rosary na hindi nawawala araw-araw. At saka itong pagsusuot ng scapular. Ako yung naka-brown ngayon, ito ay ito ay t-shirt namin noong nakaraang aming alumni homecoming. So yun. Yung tatlong devotion na yun. Bakit mahalaga yung pagdidebosyon kay Maria? Ito yung hindi ko nabanggit kanina doon sa unang topic natin about faith. Kasi yung faith is very central in relationships.
Si Sir Jun, kaibigan ko. Si Sir Jun, ito'y isa sa mga nilalapitan ko pag ako may namomroblema. Bakit ako'y lumalapit sa kanya? Kasi ako'y nagtitiwala sa kanya. Okay. In one way or another, si Sir Jun, malalapit na lang, maasahan ko. Lagi siya nakagabay. At totoo yun. At so nandun yung faith. So faith is central to relationships. Kami ni Sir Louie, very central. Si Sir Louie, kahit may tiwala ako diyan. Hindi niya ako, kung ako may problema, malalapitan ko, may tiwala ako. So central sa relationship yung faith. Yung devotion natin kay Maria, very important. Anong naitutulong noon? Why is it important? Napapalalim nito yung komunikasyon natin doon sa Diyos. Na kung saan, yun yung highest connection that we have. And doon sa ating pinag-uusapang pananampalataya. So it deepens our relationship with God. Sabi nga ng isang santo, to Jesus through Mary. It is through Mary that we can imitate Christ. We can be like Christ. We can reach Christ. We can reach God. We can have God. It is through Mary. Totoo naman, wala tayong ibang, kanino pa ba tayo tutulan para tayo ay sabihin natin na gagamitin natin padrino para tayo ilapit sa Diyos yung ating mga aral. Siyempre, walang iba kundi yung kanyang ina. That's why it is important to pray to Mama Mary. You would like God to grant your request? Go to His mother. Go to His mother. May kwento nga may kwento isang bata na. Gusto ko lang kwento to ha. Ganda dito kwento nito. Magbe-birthday siya, gusto niya ng regalo. Makatanggap ng regalo. Dasal siya ng dasal sa Diyos. Sa altar nila, may altar din si Mama Mary. Tapos meron din yung larawan ni Jesus. Dumating yung, nag-wish siya na magkaroon ng bike sa kanyang birthday. Dumating yung birthday niya, walang bike. Yung birthday niya ay nataon na malapit sa December 25. So, binibigyan niya, parang binibigyan niya ng second chance yung Diyos na magkaroon ng katuparan yung kanyang wish. Bike. So, natakot siya magde-December 25 na. Baka ay mabigo na naman siya, walang bike na mangyari, walang bike na maibigay during Christmas, December 25. Ano mo ginawa ng bata? Kinuha ng bata yung image ni Mama Mary. Nilagay sa kahon. Nilagyan ng tape. Tinago sa kanilang cabinet. At ang sabi niya kay Jesus, kung hindi niyo ibibigay sa akin ang aking bike, hindi niyo makikita ang inyong ina. Pinlock na si Jesus. To Jesus through Mary. To Jesus through Mary. Yan lang. Okay. Tama-tama, binabanggit akong... Sige. Dadako naman tayo ngayon sa usapan tungkol sa nalalapit nating Kapaskuhan. Yes, tama-tama yan. At actually, ang simoy ng hangin ngayon, amihan na. Pasko, simoy Pasko na talaga. Siguro sa Batangas, sa Louie. Ako, sigurado. Ayan, so syempre, hindi lang ito yung basta-bastang celebration, kundi napakahalaga nito sa pag-aalala natin sa ating Savior. Yes. Ramdam na natin yan. Kanina yung pinag-usapan natin ay yung kanyang ina, Mama Mary. Anak naman ngayon. Anak naman ngayon. So, ito yung tanong. What does Christmas mean to you? Anong kahulugan ng Pasko sa inyo? Siguro, umpisahan natin ito kay Sir Jun. Okay. So, Pasko. Naalala ko nung akong bata pa, kapag pinag-usapan ng Pasko, siyempre, ang hihintay natin dyan ay yung mga regalong makukuha natin mula sa ating mga ninong, mula sa ating mga ninang. Bukod sa mga regalo, yung damit na bago, mula ulo hanggang paa, sabi nga nila. Bukod sa mga regalo, damit, nandun din yung pagkain. No? At ang isa sa ginagawa namin bilang isang pamilya, lalo na pagdating ng ika-24 ng Disyembre, yung Noche Buena, talagang hindi nawawala yung pagsasama-sama namin. Nagsasalo kami sa isang masaganang pagkain. Pinaghahandaan namin sa buong isang taon. Okay, so pagdating ng mismong ika-araw ng ika-25 Disyembre, kung saan pinagdiriwang natin ang Pasko,
Talagang, ito yung nung bata ako, no? Talagang kita ko na, kasi yung tinirahan ko nung bata ay compound yun. Saan, sir? Sa Malabon, mula sa Malabon. So, laking Malabon pala kayo. Oo. Di Las Piñas. Hindi, nalipat na nga sa Las Piñas. Doon sa Malabon, talagang hanggang ngayon sa mga sandali ito ay buhay na buhay pa rin ng pagdiriwang ng Pasko. Actually, wala kahit saan naman lugar sa Pilipinas, pag nag-usapan ay Pasko, talagang sabi nga tayong mga Pilipino ang pinakamahabang mag-celebrate ng Pasko. Dahil pagtugtong pa lang ng mga bare months, nandiyan na yung nag-ano na tayo. Naghahanda na tayo, nagsisimula tayo mag-put up ng ating mga Christmas decors. Yan ay nung bata ako. Yun ang aking pananaw sa kung ano ang Pasko, yun ang aking naramdaman, yun ang aking naranasan. Pero habang nagdadaan ng panahon, at ngayon ay nandito na ako sa edad na to, medyo nagbabago yung aking pananaw sa Pasko. Mas hindi ako sumisentro doon sa mga material na pagdiriwang ng Pasko, bagong damit, regalo, mga pagkain, pasyal dito, pasyal doon. Mas nakikita ko ang kabuluhan o ang definisyon ng Pasko sa mas malalim na perspektibo. Na kung saan, pag pinag-usapan natin Pasko, ito ay hindi simpleng pagdiriwang lamang, kundi isang pag-alala at pagpupugay sa ating mahal na Poong Kristo sa araw ng kanyang pagsilang. Okay, at alam natin na kung ano ang naging papel ng ating Panginoong Kristo sa mundo at kung paano niya tayo hinangok mula sa ating mga kasalanan. Kaya mula nung bata ako, medyo, yun nga, medyo mababaw ang aking definition pag pinag-usapan natin ang Pasko. Pero ngayon, sa edad kong to, sabi nga, ako na ang nagbibigay ng Pasko doon sa mga bata na kung saan, kung dati ikaw naghihintay ng regalo, ikaw naghihintay ng mga bagong damit sa pagkakataong ito dahil medyo may edad na tayo, ako na ang gumagawa ng Pasko para sa mga kabataan. Pero ang gusto kong mas maintindihan, lalo na ng mga kabataan natin dito, yung mga mag-aaral natin sa Night High School, na ang Pasko ay hindi umiikot lamang sa kasiyahan. Mas kailangan na pagtuunan ng pansin yung pagbibigay halaga sa pagsilang at pagtubos sa atin ng ating mahal na Panginoong Kristo. So, yun lamang para sa akin kung ano ang Pasko. Sir Dex. Ang kahulugan ng Pasko para sa akin ay ganun din. Kung ako ay may ibang salita na naiisip pag Pasko, kauna-unahan, ay yung salitang regalo. Bukod sa simbang gabi, bukod sa bagong damit, bukod sa mga kaibigan, Christmas party, yung salitang regalo. Kasi Christmas is really about gift. It is a gift. Merong isang biyaya na pinagkaloob sa ating regalo ng Diyos, yung regalo ng kaligtasan. Na isinakatuparan ng isang regalo, isang batang sa Jesus, na yung ating kinahantungan na pagkasaglak sa kasalanan. Tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng pagkakataon, isang regalo na tayo ay mailigtas sa ating sa nagawa nating kasalanan. So it's Christmas, yung Diyos nagkatawang tao, yung Diyos nagbigay ng regalo na kung saan nagdulot sa atin ng kaligtasan. Kaya yung pagbibigayan, doon yun nakaugat. Dahil binigyan tayo ng Diyos ng isang napakadakilang regalo na manumbalik tayo sa Kanya, na magbalik ulit tayo sa Kanya. It's a gift. Yan yung akin. Kahulugan ng Pasko. Ang sa akin naman, bata pa lamang ako, ang Kapaskuhan ay sa aking pakiramdam ay ang most awaited time of the year. Yes. Bakit kamo? Bukod sa bakasyon kayo, parang lahat yata ng mga tao ang babae. Diba? Hindi lamang yun. Ang labig pa ng panahon. Yes. So, Diba? And for some reasons, maraming pera ang mga tao. Maraming nagbibigay. Ano? Sinasabi nila na ang pinakamahalaga daw Pasko sa kalendaryo ng simbahan ay ang Pasko ng pagkabuhay. No? Which is totoo naman yun. Ano? Pero yung pinakamasaya talaga ay walang iba. Hindi itong Christmas, no? Na tinatawag natin.
madalas ko rin marinig noon, na ang Pasko daw ay para sa mga bata. Kaya actually, nung bata ako, ramdam na ramdam ko lagi yung Pasko. No? Sapagat bata ka lang naman eh. Ang babaw ng kaligayahan mo. Yes. Yung pamarigaluhan ka ng halagang 10 piso o 20 pesos na pagkain, masayang-masaya ka na. Kaya ramdam na ramdam mo yung Pasko. Oo. No? At habang tumatanda ka, yan, nagkaroon ka na ng sariling pamilya, nagkaroon ka na rin ng sarili mong mga anak. No? Parang ganun pa rin yung naririnig mo. Ang sinasabi nila, walang ibang masasaya ngayong Pasko, kundi ang mga bata. Samantalang tayo mga matatanda, ubos ang pera natin dahil sa pagbibigay. No? Pero kagaya ng sinasabi ni Sir Jun kanina, no? Parang habang nagkakaedad ka, tumatanda ka, nag-shift ka na from ikaw yung tumatanggap Yes. sa ikaw naman yung nagbibigay. Tama. At kapag ikaw yung nakakapagbigay, iba yung feeling eh. Yes. Na ikaw ay nakapagpasaya ng tao. Mm. Ano? At kumbaga ay nagawa mong meaningful, ano? yung Christmas para sa kanila na okay, habang buhay, kagaya mo nung bata ka, diba? Na ramdam mo yung Pasko. Diba? Nagawa mo yun para sa iba. Lalo na sa mga bata. Yes. Tama. So yun, napakahalaga ng Pasko. At every time na lamang na magpapasko, talagang super excited ako. Itong pinaka-favorite season ka talaga sa buong taon. Oo, so yun siguro yung talagang common sa amin ni Sir Dex at saka ni Sir Louie na nung bata talagang daman-daman namin yung Pasko dahil nga sa regalo na binanggit ni Sir Dex kanina. Sinabi ni Sir Louie naman na malamig ang panahon. Parang bawal magharit, lahat ay magkakasundo pag dumarating ang Pasko. Okay, so dako naman tayo sa susunod na katanungan natin. Ano? Mula sa What Does Christmas Mean to You? Ang susunod na katanungan naman ay ito. How can we celebrate Christmas in a meaningful way? Sa akin, Sir Jun, siguro, ipagdiwang natin yung pinaka-essential ng Christmas. Yung walang iba kundi yung pagbibigayan. Pagiging regalo sa isa't isa. Wala man tayong maibigay sa mga ilan nating mga kapatid na naghihikahos, paano ang Pasko sa kanila. Hindi dahil sa hirap ng buhay, wala na tayong maibibigay at hindi na natin mararanasan o maipaparanas yung esensya ng Kapaskuhan. Napakaraming bagay na pwede natin ipagkaloob at ibigay sa iba bilang regalo. Yung panahon, naalala ko, malayo ako sa aking pamilya, iniisip ko, naway makauwi ako. Wala man akong pangregalo sa lahat ng mga dadatnan ko doon, kapatid ko, mga pamangkin ko, nanay ko. Pwede kong maging regalo yung presensya ko. Yes. Pwede kong maging regalo sa mga kaibigan yung pagiging pag-akbay at pagbibigay ng pag-asa sa kanila na nandito ako para sa kanila. So, isipin natin, ngayong Pasko, wala man tayong maibibigay, hindi man ganun tayo ka-blessed in material things, may mga bagay tayo pwede ipagkaloob sa iba at makibahagi pa rin para ipagdiwag natin yung esensya ng kapaskuhan, yung pagbibigay. Yung pagbibigay. Ayan, agree ako dyan, Sir Dex. Sapagkat sa akin is yung ito yung tanong natin sa atin, di ba? How can we celebrate Christmas in a meaningful way? At laging involved dyan yung salitang regalo. Di ba? At kagaya na napag-usapan natin kaninang mag-aaga pa tungkol sa faith, yung sinasabi ni Sir Bangko na gusto ng mga tao ng something na nakahawakan nila. Di ba? In English, people want something which is tangible. Yes. Kaya yung regalo, napaka-meaningful niyan. Lalong-lalo na sa Kapaskuhan, ano? Sapagkat ang iyong pagre-regalo, ano? Though ito ay material na bagay, ano? Pero yung effort exerted, ano? yung time you gave, and then the creativity that you put in, ano, sa mga regalo na binibigay natin. Kasi sabi nga, di ba, wala namang sobrang mahirap na hindi kayang magbigay, at wala rin namang sobrang yaman na hindi na nakakailangan pa. So, kagaya nga na sinasabi ni Sir Dex, ano, whether yan yung material na regalo, yan yung presensya mo, yan ay regalo pa rin. No? Kaya napaka-importante nung pagbibigayan, kung ano man ang kaya mong ibigay ngayong season ng Pasko nito is ibigay natin.
Okay. Yun ang tunay na meaning ng Pasko. Yes. Oo. So, kung babalikan natin yung paliwanag ni Sir Dex at ni Sir Louie, talagang ako'y humahanga sa dalawang Maginoong na kasama ko ngayon sa pag-celebrate nila ng Kapaskuhan. Traditionally, nag-celebrate naman tayo with our family. No? Talagang, tulad ng binanggit natin kanina, Merry, kaya nga tinatawag natin Merry Christmas. Kailangan maging masayang lahat sa pamamagitan ng pagsasalo-salo, sa pamamagitan ng mga regalo na binabanggit kanina pa, sa pamamagitan ng pagbibigay. Okay? Lahat yan naranasan natin. No? Pero ako, dumating ako sa buhay ko na dumating ang Pasko na nag-iisa lang ako. Wala akong kasama, wala akong nag-iisa lang sa bahay. So, paano ko i-celebrate ang Kapaskuhan? Paano ko madarama ang Kapaskuhan sa panahon na ako nag-iisa lang? Siguro, ang tanging ginagawa ko dyan, I make it sure na katulad din ng ginagawa ng iba na huwag ka makakalimot magpasalamat. Huwag ka makakalimot magsimba. Kasi yun ang unang dapat natin na ilagay sa ating isipan na ang pagdating ni Jesucristo ang siyang pinakamainam na nangyari sa history ng sandaigdigan. Okay? Kung wala siya, kung destiny lang, wala tayo. Kaya ang unang dapat siguro na gawin natin bago ang mga pagsasaya ay ang pasasalamat. Okay? Pasalamat tayo sa lahat ng bagay na ating nakukuha, nakakamit mula sa Kanya, na kung saan gumagamit din siya ng mga instrumento para ang Kapaskuhan ay sinasabi natin maging merry o maging maligaya. Pero ang tanong ko nga kanina, paano kung nag-iisa ka? Paano mo i-celebrate ang Pasko ng maligaya? Hindi kailangan maging maligaya. Pinupunta ko, kailangan ikaw ay magpasalamat at makontento sa kung ano ang inihahain sa iyo sa araw ng Pasko. Kaya sabi nila, kailangan hindi lang December 25 ang araw ng Pasko, kundi sa araw-araw na nabubuhay tayo, sa araw-araw tayo humihinga mula pagkatulog hanggang sa pagising natin, yun ay pwede nating pasalamat at higit pa sa kung ano mang bagay na nasa ating posisyon o nasa ating kamay sa mga sandaling ito. Ayan. Sige, maraming salamat Sir June. At ito, tungkol pa rin sa Pasko ang ating pinag-uusapan ngayon. Ano? Kaya nga may isa pa tayong tanong dito. Ano kaya yung paborito nating Christmas tradition? Sige, ako na rin ang unang sasagot dito sa Christmas traditions na ito. So, naroon na tayo sa pagbibigay. Ano? Sabi ko nga kanina, yung tungkol dito sa pagbibigayan, I'm always amazed every time I see my wife and my mother na talagang nag-ano sila, nagbabalot-balot sila ng mga regalo. Not necessarily din naman na mamahalin yung regalo natin, halagang 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, di ba? Okay na yun, basta sabi nga nila, it's the thought that counts. Yes. Yung amount of effort, time, and creativity that they put into sa regalo na yun para lang magmukha siyang special and meaningful. That's what always amazes me every time I see them ginagawa nila yun. Kasi ako, parang yun ang kulang sa akin. No? Parang may bibigay naman ako eh. Ang problema ko minsan, ang una kong iniisip, nakakahiya naman magbigay ng ganito na. Ano mo problema ka pa minsan? Ano problema ka? Ano? Baka naman sabihin naman, small time masyado yung binibigay ko. Pero hindi eh. Yun nga, yung thoughtfulness mo na yun, and then amount of effort that you put in. Yan, so bukod niya sa pagbibigay ng regalo na yan, siguro yung favorite Christmas tradition ko, walang iba na nga, kundi yung simbang gabi. Yes, exactly. Ibang-iba talaga yung atmosphere, na madaling araw. Nabubuo ba sila ng simbang gabi? Hindi sa lahat ng Pasko, pero lagi kong target yun. Na talagang okay, naumpisahan ko na, nakakatatlong araw na ako. Ay, susunod-sunurin ko na ito. Sayang naman kung absent ako. Sabi nga nila, pag nabuo yun, pwede kang humiling. Mag-wish ka, di ba? So yun nga, yung sakripisyo din kay Batman, imagine, alas 4 ng madaling araw, so kailangan siguro mga 3 o'clock, 3:15, gising ka na. At ang challenge pa doon, yung lamig ng panahon. No? Swerte nga tayong panahon na ito, isang click na lamang sa mga natin sa mga heater natin, may makakapagpainit na tayo ng tubig. Nung mga bata kami, talagang
Kasi ginagamit namin, hindi pa naman masyado uso yung mga kalan. Talaga magkakahoy ka, degatong ka, papainit ka pa ng tubig. Papalingas ka pa. Papalingas ka pa. Sa panahon ito, madali na lamang. So yan, yung challenge, maliligo ka pa. Ganito, ganyan din, maglalakad ka papunta doon sa simbahan. Pagkatapos ng magsimba, edi yung mga traditional natin, mga puto bongbong at mga kung ano-ano doon. Parang ramdam na ramdam mo yung espiritu ng Pasko. Ano? And then, every time, no? Kasi pagka ganitong season ng Kapaskuhan, tapos na yung klase natin, bakasyon natin, umuwi na kaming mag-anak sa Batangas. And then yan, sama-sama kayo lagi. And then may mga bata na lagi nangangaroling. So minsan, ang mga narinig na kukulit ng mga bata ito, ginagawa ng hanap buhay. Diba? Ginagawa ng hanap buhay ang pangangaroling. And then ako, sinasabi ko sa kanila, alam nyo ba, na yung mga batang yan, kung yung mga batang yan hindi nangangaroling, hindi mabubuhay ang diwa ng Pasko. Diba? Tama. Yung mga barya natin dyan, kakalat-kalat lang dyan, ano ba naman, kung ibigyan na lang natin, tigil 5 piso yung mga Yes. yung isang kanta nila dyan, sige 5 piso, balik na lang muli kayo kung kailan. Nakakatuwa nga yan, kasi kapag yung mga bata na, alam mo yun, yung kita mong dumidilensya lamang ng pera, sige, 5 piso na lang sa'yo, okay na. Pero pagkakita mong yung mga bata sama-sama, tapos medyo may mga patunog pa sila, mga props pang ginagamit, sasabihin, kakaya ng 5 piso dito sa mga bata na ito, talagang mga nagbihis pa, talagang mga nagpractice pa, talagang ginanda pa ang kanta nila. Kulang ang 20 pesos dito sa mga ito. Pagka mga gano'n. Lalo alam ba, mga ngaroling sa inyo, mga medyo may edad na, mga teenagers na, kung malalaki nito mga bata na ito, nakakaya ng 20 pesos, man lang 50 pesos, di ba? At talagang buhay na buhay ang diwa ng Pasko. Kaya alam sa bahay yun, na pagka Pasko na ganyan at may nangangaroling, bawal tumawad. Kasi binubuhay ng mga batang ito at ng mga mangangaroling na itong Pasko, kaya dapat lamang na ating silang bigyan. So yun yung isa sa yung mga favorite ko sa Christmas traditions. Sa ating mga tagapakinig, alam niyo na kung saan kayo pupunta para Saan kayo mangangaroling? Ayan, kila Sir Louie, hindi kayo mabasa. Tayo kayo sa Batangas, hindi kayo masisiro doon. Hindi kayo masisira. Kung willing kayo mabasahe, papuntang Batangas. Yun lang. Okay, sa akin na yung pagkatapos yung Noche Buena, pagkatapos namin isang pamilya, lalo tigit nung kami wala pang kanya-kanyang pamilya. Pagkatapos namin magsimba tuwing yung Noche Buena, uuwi kami sama-sama at kami ay kakain na buong pamilya. Tapos ay simpleng paputok. Yan, simple. Simula na naalala ko pa nung gumagawa kami ng kawayan dahil nasa probinsya kami. Matapos kami magsimba. Yun yung isang tradisyon na aking isa sa mga natatandaan at paborito kapag Kapaskuhan. Pagsisimba, tapos ay sama-sama uuwi, magno-Noche Buena, at yun, papaputok, kung mayroong mga paputok na yun. Okay. So, yun, habang nagbabahagi, nag-share si Sir Louie at Sir Dex, nangingiti ako. Dahil nanunumbalik sa aking isipan nung ako'y bata pa. No, exactly ganun yung mga nangyayari eh. Dahil nga ako'y taga Malabon, mag-share na ako ng dalawang aming tradisyon dito. No? Katulad nung sinabi ni Sir Louie, maglalakad mula sa bahay mo papuntang simbahan. Yun doon ako talagang nangiti kanina. Dahil ng mga panahon na yan, kapag ganyan, hindi rin maiwasan na nakikita mo yung mga babaeng crush mo. Isa yun sa mga isang lugar lang kayo eh. Tama. Tapos alam niyo yung oras, chechempohan mo ngayon yan. Sasabayan. So yung lakad na yon, ang purpose ng lakad mo ay hindi lang para makapunta ka sa simbahan, umattend ng misa. Nandoon din yung purpose mo na makita yung niligawan mo, makasabay mo siya sa paglalakad, makapagkwentuhan kayo. So yun isa sa mga tradisyon na kaya ko nangingiti kanina ako sineshare ni Sir Louie yun. Yun naman isa pa na tradisyon dahil nga ako'y taga Malabon, no? Ako'y musikero. Ang isa sa hindi ko makakalimutan tradisyon, pagdating na nga niya ng mga December 10, sisimulan naman kami mag-caroling. No? Musiko kami, banda kami.
Meron kaming tagakalat ng sobre, hindi pwedeng pupunta kami sa ano. Halimbawa, sa isang gabi, meron kaming 50 sobre. So, 50 bahay yun. Sisimula kami ng alas 7 ng gabi, mga ngaro ng tapos kami mga alas 10. At ang magandang bahagi niya, pagkatapos ng aming pangangaroling, binubuksan na yung sobre. Kung ano, ito-total yun, kung magkano. Yung tambol namin na bilog, doon namin nilalagay yung mga pera lahat. Tapos, halimbawa, 12 kami. Sabi na, magkano partihan natin? Pinaparti na namin sa isa't isa kung magkano makukuha namin. At yung mga nakukuha namin party na yan, nagiging bahagi rin yun na tradisyon na rin na dahil hindi naman kami mayaman na pamilya, kami na rin ang bumibili ng aming mga bagong damit, mga bagong isusuot pagdating na araw ng Pasko. At nagbabahagi na rin kami sa mga naging paghahanda ng pamilya. So yun yung mga bagay na talagang namimiss ko ngayon dahil nga wala na ako sa Malabon, hindi na ako tumutugtog. Kaya kapag nakikita ko yung pinanggalingan kong lugar, yung Banda 4, may post sila na sila mga ngaroling na ganito, talagang hindi ko maiwasan. Maalalahanin. Naalalahanin yung mga tradisyon na yun. Talaga namang buhay na buhay pa kahit tayo ay nasa ganitong kalagayan na masyadong mabilis na, masyadong mahulad ng ating kapaligiran. So pag sinabi natin tradisyon, yung mga bagay na ginagawa natin na hindi mababago ng panahon. Okay, so yun lamang, no? Talagang napakasaya pag pinag-usapan ngayong Pasko. Okay, so napakaraming natin napag-usapan sa hapon ito, o sa araw na ito, tungkol kay Mama Mary, sa Marian Month, hanggang sa pagdiriwang ng Pasko. Very timely dahil nga tayo nasa buwan ng Disyembre. Okay, so nalalapit tayo sa ating pagtatapos. So siguro sa puntong ito, hihingan na lang natin ang bawat isa ng mensahe kaugnay sa naging focus ng usapan natin sa hapon ito. Sir Dex? Sa akin, ang gusto kong iwan sa ating mga tagapakinig, unahin natin ang Diyos and everything will fall into proper place. Unahin ang Diyos. Yung pagpapalalim ng iyong pakikipag-ugnayan sa Diyos, yung pananampalatayang nandiyan ang mahal na Birhen para tumulong sa iyo na mapalalim at makilala mo pa lalo ang Diyos. Na andyan ngayon, lalo tigit ngayong Kapaskuhan, na tayo pinapaalalahanan ng napakadakilang ginawa ng Diyos para sa sangkatauhan bilang ganti para sa Kanya in response to this greatest gift God has given us. Tayo naman yung magbigay sa Diyos ng ating panahon, ng ating oras, ng ating kakayahan, talento. So, put God first. Pag inuna mo ang sasabihin mo, paano naman yung para sa akin? Pag inuna mo yung Diyos, tulad ng sinabi ko kanina, everything will fall into place. Yun lang. Sir Louie? Ayun, sa akin naman, so napag-usapan natin ang tungkol sa devotion sa mahal na ina. Sa ating mga tagapakinig, gawin nating ehemplo o halimbawa ang pananampalataya ng ating mahal na ina. Lalong-lalo na sa panahong ito na tayo ay maraming mga pinangangambahan na threat against sa ating moralidad bilang mga Kristiyano. Huwag tayong lumihis ng landas. Mag-focus tayo sa ating pananampalataya at naririyan lagi ang ating mahal na ina para gabayan. At ngayon namang Kapaskuhang ito, alalahanin natin ang tunay na diwa ng Pasko. Ito ay tungkol sa pagmamahalan, pagbibigayan, at pag-aalala at pagsasabuhay ng mga turo ng anak ng Diyos, ng anak ni Mama Mary na si Jesus. Kailangan natin itong isabuhay. Sabi nga, di ba? Sana araw-araw ay Pasko. Yes. Pwede naman natin gawin araw-araw ang Pasko. Araw-araw tayong magbigayan, araw-araw tayong magmahalan. Yes. Para na rin Pasko araw-araw. Di ba? Huwag tayong mag-away, huwag tayong magsama ng loob. Di ba? Mararamdaman natin ang tunay na diwa ng Pasko all throughout the year. Nga, lagi tayong pumapalik doon sa sinasabi kong let's give. Kasi lalo sa panahon na ito, na parang ang itinuturo sa atin ng modernisasyon ay relationship is all about give and take, or giving and taking. Ang masasabi ko lamang tungkol dyan sa bagay na yan is relationship is all about giving and giving and giving. Taking will take care of itself.
Yun lang po. Galing ka na, ganda na. Okay, napakaganda nung naging mensahe ni Sir Dex at ni Sir Louie. Sa akin naman, para sa ating mahal na tagapakinig, lalo na ating mga mahal mag-aaral ng Brave-Pens, isang mensahe lang na isang parating sa inyo. Ang pagdarasal, ang pagkilala, at ang pasasalamat ay hindi nangangailangan ng edad. Ibig sabihin, kayo ay mga kabataan pa sa ngayon. Maraming bagay ang umuokupa sa buhay ninyo bukod sa pag-aaral. Maraming bagay, lalo na sa ngayon, na kung saan ay masyadong tayong nai-invade ng technology. Ito'y base na rin sa aking karanasan, na ako'y nagbigay ng focus sa ating mahal na Ina Maria nung medyo nagkaedad na ako. Pero katulad binabanggit ko kanina, kaunay sa inyo, sa estado nyo ngayon bilang mga mag-aaral, huwag nyo kakalimutan, huwag natin kalimutan na tayo'y laging mananalangin sapagkat tanging panalangin ang siya magiging gabay natin sa ating buhay. Kung gusto nating maging successful, kung gusto natin marating ang mga pangarap natin sa buhay, kung gusto natin makapasa sa lahat ng mga pagsusuri, kung gusto natin magkaroon ng katuparan lahat ng ating pangarap sa buhay, ang kasagutan dyan ay isa lamang. Walang iba kundi panalangin. Regardless kung ikay bata, regardless kung ikay matanda, regardless kung ikay mag-aral, regardless kung ikay isang guro. Okay? Huwag na huwag niyong kalimutan ang manalangin, ang pasalamat sa araw-araw sapagkat kung wala ang ating gabay mula sa itaas, siguradong wala rin tayo at hindi natin makakamit ang anumang mga bagay na ating minimiti sa ating buhay. Okay, so lamang. So dito natin tatapusin ang ating unang episode ng Care Cafe para sa taong paano ang kasalukuyan. Okay? So maraming salamat sa inyo. Hanggang sa susunod na podcast ng ating Move Brave-Pens. Maraming Paalam. Thank Salamat you. po.